Martin Romualdez ng isang OFW sa Japan na supporter ni Vice President Sara Duterte. Nang makita ng OFW si Romualdez, nagbaw siya at kinamayan ng House Speaker. Pero hindi na niya binitawan ang kamay ni Romualdez. Saka nagbuklat ng notebook ang OFW na may nakasulat na "Please support VP Inday Sara Duterte." Natusok pa nga si Romualdez ng maliit na Philippine flag na hawak ng OFW. Speaker, love Inday Sara. Bago bumitaw ang kanilang mga kamay, hinalikan pa ng OFW ang balikat ni Romualdez. Nakangiti naman ng House Speaker. Sa hiwalay na statement ni Romualdez, sinabi niyang dapat nating suportahan at galangin si VP Sara, gaya ng pagrespeto at pagsuporta sa Pangulo at sa iba pang opisyal ng gobyerno. Okay mga kaibigan, sinaluduhan nga po ng taong bayan, ng publiko, ang nagreaksyon ni House Speaker Martin Romualdez hinggil po sa pambabastos sa kanya ng supporter po ni Vice President Sara Duterte. Nakita nyo naman sa video mga kaibigan, sinalubong po si Speaker Romualdez sa Japan nito pong diehard Sara Duterte supporters, at pagkatapos po hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay at hindi na po ito binitawan. At pagkatapos po niyan, doon niya na inilabas ang kanyang pinakanatatagong pinaghirapang note sa kanya po. Ewan ko kung notebook ba yun o libro na support Sara Duterte or something like that mga kaibigan. Ngayon, ano po ang naging reaksyon ni House Speaker Martin Romualdez dito? Siguro yung iba, lalo na yung mga kanyang kalaban sa politika, siguro akala nila siguro mag-retaliate o magsasalita ng masama, gagante, o talaga nga namang ikukundina ni House Speaker Martin Romualdez yung mga supporter na yon ni Vice President Sara Duterte. Pero mga kaibigan, ito pong dahilan kung bakit po kami sinasaluduhan namin si Speaker Martin Romualdez at kinukundina naman itong mga supporters ni VP Sara Duterte, dahil sa halip ng magalit ay sabi ni House Speaker Martin Romualdez, tama naman, suportahan natin si Vice President Sara Duterte. Natural, Vice President natin yan 'di ba? Suportahan si Presidente Bongbong Marcos, natural presidente ng bansa, halal ng taong bayan yan, respeto natin. At lalong-lalo na, ito yung pinakamahalagang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, igalang natin ang lahat ng ating mga government officials. Yun, di ba? Ngayon ang tanong, yung umaawit, yung umiiyak ng paggalang na yon para kay VP Sara Duterte, ano ba ang ginawa mo? Di ba? Umiiyak ka ng paggalang, pero binastos mo sa pamamaraang pambabastos. Okay? Sinuklian ka naman sa diplomatikong pamamaraan ni House Speaker Martin Romualdez. Dahil po dyan, muli, sinasaluduhan ko po si House Speaker House Speaker Martin Romualdez, dahil sa, he kept his composure mga kaibigan, nanatili siyang compose. And at the same time, kinukundina po natin mga kaibigan, yung pong ganitong uri ng mga diehard supporter. Bakit po? Nakakabastos po kayo ng ibang mga halal ng sa atin pong pamahalaan. At the same time, kayo po ay humihingi ng respeto naman dun sa ipinaglalaban ninyong politiko. Huwag po sanang ganun. Nakakalungkot po na para bagang, sabi nga ni Rendon Labrador, kailangan ng ibalik ang GMRC sa ating bayan. Nawawala na ng respeto ang mga Pilipino, nawawala na ng kagandahang ugali, nawawala na ng respeto sa ating mga pinuno ng bayan. Sana po hindi ganun. House Speaker yan sa Congress, gaganunin mo. Saan ka kumuha ng sandamukal na kapal ng muka? 2 kilong kapal ng pagmumukha naman yan, di ba? Kung sino ka mang Pilipino ka, para bastusin mo ang House Speaker natin. Kahit po ako, let's say ako, ayaw ko sa politikong ganito, hindi ko gagawin yun. Sino pa? Sige, magsalita kayo ngayon. Comment down below. Sino ang gagawa nun? Let's say may politiko kayong hindi gusto. Pag nakita nyo ba yun in person, di ba? Meron ka bang sapat na kakapalan ng mukha para gawin yun? Hindi. Pag makita mo yun, yung iba, kahit binabash nila, pag makita ng, ay, sir, nice to meet you. Ay, napakabuti nyo po pala. Ang approachable po pala kayo. Talagang, ano po kayo, tinatangkilit nyo po ang mga gustong makipag-usap sa inyo. Most of the time, ganun Tapos ikaw, parang trained ka or parang planado talaga yung ginawa mo kung sino ka mang damuho ka.
Di ba? So, yun lang. Isipin mo kung anong resulta ng ginawa mo. Nag-trending ka, Brad. At yung napahamak ay hindi pangalan mo, hindi ka naman sikat. Ang napasama, yung Vice President na si Miss Sara Duterte. So, next time, iisipin mo kung ano yung igagalaw mo para. Yun lang, Silver Boys TV. Magandang umaga sa inyo.